welcome to our second day here at BGC. So right now it's like 6:30 in the morning. Kaya ito, nagkakape ako at magbe-breakfast ako ng minimum na binili ko kagabi sa grocery. So far, maaga naman ako nakatulog kagabi. Like 10, inaantok na ako. Kaya lang nagliligpit pa ako. So mga 11 tulog na ako. Tapos tuloy-tuloy naman yung tulog ko. Kaya lang, around 2:30 in the morning, nagre-ring yung phone ko kasi yung dalaga ko tumatawag sa messenger. And so, of course, it's my daughter. So, I did accept it. Nag-usap kami for a while. And then, after that, wala na. Hindi na ako makatulog. So, what I did, tinuloy ko na lang kasi may a few things pa na hindi ko tinapos na gabi. Tapos, prepare ko na rin yung mga gamit ko na gagamitin ko today sa lakad ko. And then, I was trying to go back to sleep. Nakaset nga ako ng alarm ng 6:30. Pero hindi talaga ako makatulog na. So, ayun, so far, I think wala naman akong jet lag. Just so happen na nagising ako ng maaga. Pero anyways, I'm canceling naman my derm strata schedule in the afternoon. Kasi nga, may remote work ako. Mag-work ako tonight from 6 p.m. to 2 a.m. Yeah, laging may dumadaan na aeroplano. So, ang plano ko dun sa 8 hours of work na yon, the later half of that, at least daytime sa Edmonton para at least makapag-interact pa ako sa mga katrabaho ko if they need something from me or if I need something for them. So this week, meron akong 3 days na remote work, which is today, tomorrow, and the next day. So that's why yung mga lakad ko siguro most likely at the morning until after lunch, and then I should rest between that before the work time. Kung makapag-power nap ako ng mga 1 to 2 hours, so much better. Okay, so this is my view right now. Mukhang umulan kagabi. Medyo basa yung ground. Ito yung mga different buildings pa nitong Venice Residences. There's 1, 2, 3. Ito, hindi na pala to Venice. Iba na yan. So this one, itong kinatatayuan ko, and probably there's 2 more siguro dito sa side na to. So itong view ko dito is ito, playground ng mga bata. And then merong gazebo doon, and then there's another gazebo over there. Parang may dome dyan, I don't know what that is. Baka merong basement dyan. And then nandoon ang Venice Mall. Fairness, masarap yung kape. Pag mas matapang pala, dinoble ko. 2 teaspoonful yung coffee na nilagay ko. Mas masarap siya pag matapang. Tinapangan ko talaga kasi kailangan ko yan. Dapat hindi ako antukin dun sa aking dental appointment. Na-miss ko yung mga mamon na ganito. Parang Angel Kid style na mamon. Oh my God. Na-miss ko to. Yung mga ganito minsan nabibili mo lang sa mga bakery sa kanto. Nung nakatira pa ako sa Santa Mesa, mayroong bakery doon sa may kanto namin na pag nagutom ka, labas ka lang, bili ka, iba rin maklaseng tinapay. Malalaman mo kapag nasa Manila ka, kapag may mga naririnig ka, mga busi-busina, yung mga sasakyan. Busina sila ng busina. Nakakatuwa lang dito sa may Venice. Marami akong naririnig mga huni ng ibon. I don't know kung nakaka-capture nitong camera yung sound ng ibon. Tsaka sa city talaga, there's really a lot of noise sa background. No? So far, hindi naman ako namahay since nakatulog ako, dire-diretso na. And then now, I'm trying to eat breakfast na kahit na mamon lang. Kasi after ng dental procedure ko, hindi ko alam kung makakakain ako ng proper meal or baka kailangan soft food. I don't know. So anyways, better be prepared. Or kung kailangan ko ng soft food, maghahanap ako ng lugawan para sa aking lunch mamaya. So bali yung dental appointment ko sa Las Piñas pa at 9 o'clock. Kaya I'm planning to leave here around 7:30. So I'm giving 1.5 hour allowance. I'm going to take a Grab. Hindi ko alam kasi kung ma-traffic. Pero I feel like ang traffic siguro yung mga papunta dito sa Makati, papuntang Taguig. Hindi yung babalik papunta doon. I don't know. Pero just to be sure, bibigay ako ng 1.5 hour na allowance para hindi naman ako malate sa appointment ko. And maigi, merong C5 na malapit dito sa BGC. So, sabihin ko na lang dun sa driver na via C5. Tapos, dire-diretso naman na yun sa Las Piñas. Nakakapanibago lang talaga yung traffic dito kasi parang
kumakain talaga siya ng oras. Like yesterday, yung pagkagaling ko lang sa airport. Na-traffic kami dito sa bandang EDSA, tsaka yung pagpasok ng BGC. Sobrang traffic pala kasi parang makipot kasi yung daan yung papasok ng BGC. So anyway, parang I don't know kung how long. Matagal parang isang oras yata inabot namin bago nakarating dito. Nakakapanibago lang talaga. Okay, now I'm down to my last mamon. Pagkatapos nito, prepare na ako. Okay, see you in a while. Okay, so now I'm just waiting for my Grab. So, mabilis naman akong nakakuha. Although nung una, parang 30 minutes yung waiting. Pero nagbago naman. Parang after 2 minutes, meron nang nag-take nung booking ko. Tapos mga around like 7 minutes away lang. So, actually, parating na siya. Okay, so nandito na ako sa dentista ko. So far, maaga naman kami nakarating. So, I still have 15 minutes bago 9 o'clock. So, eto, nasa tapat siya ng BPI. May Jollibee doon. By the way, just a background, dati kaming nakatira dito sa Las Piñas. That's why yung dentista ko is dito. Kaya now, dito na rin ako nag-decide na dito magpa-check. Since syempre, mas kabisado ko na yung gawa nila. I still have 15 minutes. I'm gonna check kung saan pwedeng bumili ng kape dito. Okay, so hinanap ko lang muna saglit kung nasa na yung clinic nila. So, eto, sarado pa. Kasi masyado akong maaga. 15 minutes. So, at least chinek ko lang muna na kung saan para makabalik ako kaagad. Sige. Lakad-lakad lang muna ako dun sa labas. Andun pa rin ang Starbucks, Jollibee. At saka Vista Mall na pala. Ito yung dating Star Mall Vista Mall na ngayon. Tapos napakalaki na dati. Wala pa to sa harap. Likod lang yan Dati parking lang yung area na yan. Sobrang traffic pa rin ng Alabang Zapote Road. Gusto ko sana mag-Starbucks. Kaya lang natatakot akong tumawid. Hindi na ako marunong mag-jaywalk. Tuloy-tuloy lang Tapos ang tawiran nandun. Napakalayo. So, sige, wag na. Baka masagasaan pa ako. Tingin-tingin na lang ako dito. Antayin ko na lang alas 9. Ayan ang laki na ng Vista Mall. Alam ko pa hanggang likod yan Tapos ito yung McDonald's. Nandyan pa din. Nung mga malilit pa yung mga anak ko, like mga kinder, lagi silang kumakain dyan, naglalaro. O ito mahabang hanggang dun sa loob. Parang ilan niya? 1, 2, 3, tatlong building. And then dito sa kabila, all home. Okay, so nandito na ako sa market. Okay. Oh, may yoyoso. Okay, so bali after nung dental schedule ko, nag-decide ako na ituloy yung aking derm strata. Buti na lang hindi ko pa na-cancel. Kasi okay naman ako. Akala ko kasi baka maging painful yung treatment ko at hindi ko nakayanin yung derma schedule ko. Pero so far, I'm okay. I don't feel anything bad. I feel so great. So, mahabol ko pa yung 2 o'clock na schedule ko. Pero kailangan ko munang magpapalit ng dollar. Kaya hahanapin ko yung sandwich. Nagtanong ako kay Mamang Guard. Dito daw sa taas. So, papapalit muna ako. Tapos kung may time, pwede pa akong kumain ng lunch. Then, tsaka ako pupunta ng derm strata. Ayun, nakita ko kagad ang Sunrise money changer dun sa bandaron, sa dulo. So, for dati kasi pagkakaalam ko, mataas ang palitan ng Sunrise.
So, hopefully ganun pa rin ngayon. Pero I have no choice anyways kasi wala na akong peso. So, ito siya. Okay, so mataas-taas yung palitan nila ng Canadian dollar. Nasa 40.60 ngayon. Kahapon sa airport, 40.30. So, yeah. Mas malaki nga. So, after ko dito, alamin ko muna kung nasa ng Dermstrata para ma-estimate ko yung oras ko kung may time pa akong kumain. Saya naman dito, oh. Oh, merong meet and greet ng, ayan, Coco Melon. So, ito pala, kabilog pala dito sa gitna. Ayan, oh. Metro Department Store. Pizza Hut, Tokyo. Fossil. May nakita akong yellow cup doon, oh. Okay. Mamaya na lang kayo kumain. Parang gusto ko mag-yellow cup. Unahin ko na muna yung Dermstrata ko para makakain ako sa yellow cup. Okay, wala akong makitang signage or guide. Tatanong na lang ako sa guard. Merong concierge sa baba. So, bababa na lang ako para magtanong doon. Ito, ayan, oh. Merong concierge. Daming tao dito sa market. Okay, so nasa 3rd floor daw. Kaya tayo. Meron din Chowking, oh. Ngayon, nalilito na ako. Chowking ba ako o yellow cab mamaya? Bahala na. We'll see. Medyo matao lang talaga dito sa market. Napansin ko, especially sa baba, maraming estudyante. Marami kasing kainan. So, ito yung Dermstrata. 3rd floor nga. Nasa tabi siya ng David Salon. Okay, magbabubble tea sana ako. So, I decided ito na lang fresh lemonade para ano naman, sabi fresh daw. So, I ordered yung ginger with lemon and honey. Yan, para magkaroon lang ng konting vitamina. Pwede na muna yan pang-ampat ng gutom. Para hindi naman kumukulog yung tiyan ko habang ginagawa yung procedure. Natural nga siya. Nakita ko as in grated ginger yung nilagay. Tapos honey. And then, nagpiga siya ng lemon juice. Sarap. Kasang-lasa yung ginger. Ayan, kailangan tanggalin. So, baka minsanan na. So, ginagawan pa ako ng quotation right now. Pati sa leeg. Okay, pa-overhaul talagang kailangan dito. Pagkatapos daw, pag magaling na, after, pero baka 2 sessions kailangan. Pag magaling na, tsaka na lang ako magpa-facial. Okay, so ayan, gagawin na nga lahat. Minsanan sa face ko, tsaka sa neck. Pero kailangan ng 2 sessions kasi medyo madami. Sige, go na to. Isa rin naman to sa mga reasons kung bakit ako umuwi, diba? Yeah, para hindi na dumami pa. Ayan o. So, nilagyan ng anesthesia. Okay, so this is the situation right now. Binalot ng plastic yung mukha ko kasi para ma-absorb daw ng maigi yung anesthesia ng skin ko. Kaya kinover ng plastic, ganyan. Then, all throughout my neck and then at the upper chest. So, ibababat lang ng 45 minutes. I-start nang i-cauterize daw after. Although, ang sabi nung nag-assist sa akin, baka meron daw konting pain pa rin kasi nga yung iba medyo malalaki eh. Tapos, siguro may ang healing yan mga around 1 week. Tapos, may mga prescribed na cream and soap and medication para matulungan na mas madali yung 1 hour later. Ayan, natapos na sumasakit. Maraming masakit, especially dito sa sensitive area. Tsaka yung flat parts daw. Ayan o. Medyo kadiri siya tignan. Tsaka marami pa dito. Pero, Diyos ko nahirapan ngayon gumawa sa akin kasi ang galaw-galaw ko. Masakit talaga yung iba. Pero merong mga tolerable. Meron yung halos wala ka rin nararamdaman. Pero, yeah. So, do not wash or do not touch anything until today and overnight. Pero bukas daw, pwede na daw akong maligo. Pwede na siyang basahin. After 2 weeks, meron akong follow-up para i-check nila kung kumusta na siya at kung meron pang na-miss out. Yan, gagawin din. So, bali yung binayaran ko today, good for 2 sessions. So, on the second session, wala na akong babayaran.
Okay, so this is the situation right now. Buti dala ko yung shades ko. Kasi nahihiya ako. Maski pa paano natatakpan naman, ano. Tapos, naisip ko, doon ako dapat kakain sa Yellow Cab. Kaya lang kung pizza, i-take out ko na lang sana. Kaya lang dami-dami kong dala-dala na baka matapon ko lang. Nakita ko tong chicken bako. Kaya dito na lang ako pumasok, tsaka wala masyadong tao. Medyo naku-conscious ako sa mukha ko. Hindi masyadong halata, pero pag malapitan, medyo kadiri siya tignan. Sabi siguro nung nag-take ng order ko, bakit kaya ito naka-shades? Monsyo nga. Diba? Pero anyway, I'm waiting for my order now. Magdi-dinner lang ako kasi after this, I'm going to work. Ayan, kuha tayo ng sausawan. Only rice din pala sila. Tapos muna akong water. Although meron pa yung juice ko kanina. Lagyan natin ng toyo. Yan. Tsaka, lagyan pa ba natin ito? Wag na. May kalamansi na eh. So, magtatrabaho ko today ng 6 p.m. to 2 a.m. So, it's already 4:20. Pagkakain, balik na ako sa Airbnb. Pahinga lang ako saglit, tapos grind na ulit. Oh my. So, bali remote work ako in the next 3 nights. Okay, so ito na yung order ko. Bali, ayan, inasal na chicken paa. Tapos, garlic fried rice. Meron siyang acharo on the side. Ayan, 228 lang. Okay, kain tayo. This is going to be my lunch and dinner at the same time. Hindi ko masyado makita yung pagkain ko. Kasi madilim yung shades ko. Okay. Tikman natin. My first chicken inasal from this trip. Pero matagal na akong hindi nakatikin. Well, sa bahay, nagluluto ako. Nagtatry ako magluto. Pero, let's try. Chicken inasal from chicken inasal from Bacolod. Yeah, that's why this is chicken Bacolod. Sarap. Fire grilled talaga, oh. Kakaiba. Hindi ko to kayang kopyahin. Malayo dun sa ginagawa ko sa bahay. Fire grilled. Sarap. Parang hindi siya kasing popular ng chicken inasal. Pero masarap din naman. Hmm? Yeah. Sarap, oh. Itakin natin yung sili. Sarap. Tapos medyo crispy yung mga corners ng mga ano, yung skin ng chicken. Ganyan. Yung mga may mga toasted parts siya. Tapos ano, smoky talaga siya. Talagang masasabi mo niluto sa apoy. Okay, sige, enjoy ko lang tong food ko. See you in a while. So ayan o, si Mood to the Max. Nagmamadali pa akong kumain yan. Okay, so I'm waiting for my Grab now. Ayan o, may STI. Ano to? Sirendra ba to? I'm not sure. So, nandito ako sa, anong exit ba to? Ayala Malls. I don't know, parang exit to. Anyways, daming tao. Labasan na nila sa office. Diretso na ako sa Airbnb. Yung kapatid ko naman, nagaling sa probinsya kasi sasamahan niya ako nitong bakasyon ko. She's on the way na rin. Kaninang kinext niya ako 1 hour ago na sa NLEX na daw siya. Medyo na-traffic siya sa San Jose. So, supposedly, magkikita sana kami dito sa market. Kaya lang na antala siya. So, antayin ko na lang siyang tumawag mamaya. Magkikita na lang kami sa my Venice Mall. Doon ko siya pick upin para dalhin ko siya sa Airbnb. So far, yeah, I was out as early as, what time? Ako umalis kanina umaga? 7:30. Mag-alas 5 na. Nandito pa ako sa labas. Though, I'm happy that today is a very fruitful day. Nakapag-dental ako, nakapag-derm strata ako, then mga follow-up na lang. And then, hopefully, tomorrow or the next day, magawa ko naman yung aking
dapat lakarin sa SSS Pag-ibig. Hopefully, I can do that. Pero, I also need to make my face heal a little bit before I go out maybe. We'll see, we'll see. I'll figure out what I need to do tomorrow. Okay, I'll see you in a while. Okay, so now I'm here at my Airbnb. I have 45 minutes to rest and then we'll start working. Haggard. Aircon is a must. Tapos ayan, pa-sunset na. Actually, I forgot to mention pala about dun sa dental procedure ko kanina. So, magaling pa rin si doktora. Like, ang dami niyang ginawa sa upper teeth ko sa loob ng 3 hours. So, nag-cleaning. Mga 5 ngipin yung pinastahan, tapos merong restoration na ginawa. And then sinukatan na rin ako para sa denture. So may follow-up na agad ako sa Tuesday para semi-fitting na yata. And then meron lang isang iro-root canal dito sa baba. So madali na lang yun. So yeah, I was so relieved and I was so really happy na tapos na tong problema kong to sa ngipin ko. Na-shock nga din siya kasi sinabi ko kung ano yung suggested treatment nung dentista ko sa Canada. Kasi ang gusto ng dentista ko, tanggalin na lang lahat. Parang marami pa rin naman yung natirang maayos. So, I don't know why, bakit ganun yung suggestion, no? Parang gusto niya mag full denture na lang and then, siguro para I'm guessing ayaw nila yung nitty-gritty nung treatment, like yung ng pagpapasta, ng pagro-root canal and everything. Wherein sabi nga ni si Doktora Villanueva, sabi niya, I know, dito sa atin we don't do that. Na we try as much as possible to save every tooth na pwede pa. So talagang chinek niya isa-isa. So yun yung ginawa niya, no? Talagang chinek niya isa-isa kung strong pa, kung okay pa. So yung mga may problema, inisa-isa niya din sa akin kung anong kailangan gawin na treatment na ganyan. And then, ilang part ng gums akong namamaga. So that's why, binigyan niya ako ng solution na pang-gurgle ko at least twice a day para ma-fix nga. And then, para it will be better na when I see her next week. So yung ganong details, yung dentist ko sa Canada, wala. Hindi man lang niya chinek each teeth and then explain to me kung ano yung case, anong gagawin. Basta ang sabi niya sa akin, no, 10% na lang yung ngipin mo. Something like that. Para bang, so ang dating sa akin, it felt like it's a hopeless case. Parang wala nang pwedeng gawin. So I wasn't really happy. So that's why hindi na ako bumalik sa kanya and then I decided not to come here in the Philippines. So sa mga future treatments ko, that's what I'm gonna do na. I'll just come here. And every vacation, I'm gonna go visit the dentist. So yeah, okay. So I'm just sharing my experience in Canada, and then the reason why I'm here also. And I'm quite really happy. I feel very productive today. I'm really happy. Sobrang na-relieve ako kasi sabi nga din ng dentista ko, hindi ka pa naman sobrang tanda para mag-full denture, diba? And tsaka for as long as meron pang mga maayos na ngipin, we're going to save that, diba? So yeah, I'm really thankful. So thank you so much, Dr. Villanueva. You really a heaven sent. I'm gonna see you again for sure. So since parating na yung kapatid ko, sabi ko dito kami magkita sa harap ng Venice. So nakataxi na siya from Ayala. Ganda rito sa harapan ng Venice, oh. Okay, so ang iniisip ko, kasi alam ko pagod na din siya eh. So magti-take out na lang ako ng food. Doon na sa condo namin kakainin. Kasi for sure pagod na siya. Kanina umaga pa siya galing sa probinsya eh. Wow, bongga naman. Diyos ko, feeling rain na ako. Dito sa daan na to. Ganda. Ito na si Mang Inasal. Okay, let's go. Oh my pila naman. Mission aboard kasi 40 minutes waiting. Worst case, mag-Jollibee na lang kami. So, Jollibee na lang tayo. Real fast food. So, waiting din sila sa chicken. Kaya, nag-change ako ng order. Burger steak na lang in-order ko kasi yun yung available. Tapos, nag-order na lang ako ng extra sandwich para kung may nagutom sa amin, pwede rin breakfast bukas. Galas na rin na kasi kaya halos hindi na available lahat.
Tumawag yung kapatid ko na dito na siya eh. Asang kaya siya? Ayun! Ayan siya! Ayan siya! Ayan na yung kapatid ko. Diyos ko. Galing pa ng Isabela.